Ngayon ay kakain naman kami sa restaurant ni Basil kung saan kilala siya dito sa Good Morning mga tao. Siya si Basil, yung vlogger na Syrian Wanderer. Ito nga ang mga kinain namin dito sa restaurant ni Basil at sobrang nabusog kami dyan. Ito at picture muna bago kumain. Pagkatapos nga namin kumain, picture ulit bago umuwi. Ito ang loob ng restaurant ni Basil, ang lakas maka 50s. At pagkatapos niyan ay umuwi na kami. Ilang araw nga pagkatapos namin kumain sa restaurant ni Basil, eto at pumunta naman kami ng SM. Mamimili nga si na Ate Ana at Tita Emma nang dadalhin nila sa malamig na lugar. Kaya eto, pinaglaro na muna namin si Yesha. Pagkatapos namin sa SM, eto at naglakad lang kami papunta dito sa Max dahil kakain kami. Tara, kain tayo mga be. Panay nga ang treat ni Ate Ana sa pagkain dahil yan nga daw ay pa-birthday niya na sa akin. Hindi nga lang dyan natapos ang pa-birthday ni Ate Ana dahil sa mga susunod na araw ay marami pa kaming pupuntahan. Pagkatapos nga namin kumain ay naglakad lang kami pa uwi. Eto at nadaanan namin itong City Hall, Ablas Piñas. Tingnan nyo naman, napakaliwanag dahil sa mga ilaw na kumukuti-kutitap dahil ito ay katatapos lamang ng Pasko kaya hindi pa nila yan natatanggal. Malapit nga lang kami sa City Hall pero simula nung inilagay ito, ngayon lang kami nakapunta dito. Kung hindi pa nga kami naglakad, siguro hindi pa namin ito mapupuntahan. Taon-taon nga ay iba't iba ang design ng mga Christmas light dito sa City Hall. Sobrang nga na-enjoy niya siya, yung mga kumukuti-kutitap na liwanag na yan. Kaya tingnan nyo naman, panay ang talon. Hinubad niya na nga yung jacket niya dahil naiinitan na siya sa sobrang katatalon niya. At yun lang mga bes. See you sa next video! Ito ay January 17 Wednesday. Ito nga sana ang araw na pupunta si Ate Ana sa Batangas para bisitahin ang mga kamag-anak niya doon sa side ng papa niya. Pero dahil pwede naman si Ate Yan mag-drive ng Thursday, ay inuro nga ni Ate Ana sa Webes ang pagpunta niya doon sa Batangas. Dahil nga gusto namin sumama mga be. At dahil hindi nga siya natuloy sa Batangas, eto at sumama na lang siya sa amin dito. Ito nga ang araw ng investiture niya siya sa Star Scout. Hindi ko nga alam ang ibig sabihin ng investiture mga be, kaya napang-google pa ako. Ito nga ang ibig sabihin niya. Investiture refers to a form of act of giving or receiving power, authority, ownership, or rights. Yung pagiging Star Scout nga, yun ang ina-award sa kanila ngayon. Hindi ko nga inaasahan na sasama sa amin dito si Ate Ana mga be. Nagulat na nga lang ako nung sinabi niya na mag-a-attend siya ng investiture ni Yesha. Nahihiya nga ako dito mga be dahil alam ko na maiinip nga lang sila. Dahil matagal nga itong matatapos. Pero hindi ko naman pwedeng sabihin na wag na silang sumama, mas nakakahiya yun. Sa totoo lang kasi mga be, nahihiya talaga ako kapag nakakaabala ako ng ibang tao. At dahil nga kailangan daw ng ninong at ninang dito, eto at si Ate Ana pa rin ang naging ninang dito ni Yesha. Noong una nga mga be, ay namang problema ako kung sino ang kukunin kong ninang at ninong dahil nga tulad ng sinabi ko mga be ay ayaw ko na nakakaabala ng ibang tao. Buti na lang at sumama si Ate Ana kaya eto may ninang si Yesha. Trivia mga be, ang suot ni Yesha ni Star Scout uniform ay si Ate Ana ang may-ari. Sinuot niya nga daw yan nung siya ay grade 1 din. Pinamana nga ni Tita Emma yung damit kay Yesha kaya din napasali ko si Yesha sa Star Scout. Buti na nga lang at may namana ng damit si Yesha dahil kung wala hindi niya mararanasan mag-Star Scout. Sa mahal ng presyo ng set na yan, hindi kaya ng budget namin yan mga be. Oo mga be, namamahalan na ako sa 700 pesos na set ng Star Scout uniform. And for that, maraming salamat po sa damit na ito Ate Ana and Tita Emma. Konting picture na nga lang at patapos na kami. Thank you ulit Ate Ana sa pagtayong ninang para kay Yesha. Pagkatapos nga ng investiture ni Yesha, eto dumiretso naman kami dito sa Cecil Restaurant para mag-lunch. Another treat nga ito ni Ate Ana sa amin bago sila bumalik sa malamig na lugar. At pagkatapos naman namin kumain mga be, eto at dumiretso naman kami dito sa Manila Memorial para bisitahin ang puntod ng papa ni Ate Ana. Dito ay pinagdasal lang namin ang kaluluwa ng papa ni Ate Ana mga be. Pagkatapos nga namin magdasal ay hinanap naman namin ang puntod ng nanay ng kaibigan ni Ate Ana. At talaga namang nawala ang lahat ng kinain namin sa Cecil. Dahil sa layo nga ng nilakad namin, until na pag-alaman namin na malapit lang pala yun sa puntod kung saan andon ang papa ni Ate Ana. Kasama nga namin itong si Yesha sa paghanap ng puntod na hinahanap namin. Pero ako lang ata ang nalayuan nun. Kasi tingnan nyo naman, mukhang hindi man lang siya napagod. At ginawa na niya ang playground itong mga puntod dito. At dahil hindi siya makarelate sa mga pinag-uusapan namin, eto at bumuo na naman siya ng sarili niyang mundo. Natuwa nga kami nung paglingon namin sa kanya, ayan at nagbumuli-muli siya. Sabi nga ni Ate Ana ay picturean namin dahil nga relax na relax siya sa pagkakaupo niya. Buti nga at hindi siya kinagat ng mga antik na nandito, ang lalaki pa naman. Ito nga mga picture namin kasama ang puntod ni Tito Mentor. Yun lang mga bes, see you sa next video!
At eto na nga, kinabukasan pagkatapos ng investisyon ni Yesha mga be, eto at papunta na kami sa Batangas. Bibisitahin nga namin doon ang kamag-anak ni Ate Ana. At pagkalipas nga ng mahigit 3 oras na pagbabiyahe, eto at nandito na kami. Dito muna nga kami pinababa ni na Ate Ana sa St. Joseph Church mga be, kasi sila ay pupunta doon sa pinsan niya na may sakit. Hindi na nga kami pinasama doon para maiwasan din na makapagdala pa kami ng bacteria or virus kahit nga wala naman kami noon. Pero prevention is better than cure, ika nga. Kaya dito na nga lang kami nag-ikot mga be habang hinihintay sila. Dito nga ito matatagpuan sa gilid ng St. Joseph Church mga be at yun ka papasok. Pagpasok mo, ito ang iyong makikita. Pangalawang beses na nga namin makapunta dito sa St. Joseph Church mga be. Yung una ay noong 2019 at ito nga ang pangalawa. At nung pumunta kami dito ng 2019, hanggang simbahan lang ang napuntahan namin. Hindi nga namin naikot itong kabuuhan ng kanyang lugar. At dahil ngayon nga lang namin ito napuntahan, eto at in-explore nga namin ang lugar na ito. Hindi na nga natigil ang aking anak sa kakaakyat panaog sa hagdan na ito. At pagkatapos nga magsawa niya siya sa kakaakyat panaog dito sa hagdan, eto papasok na kami dito sa prayer garden. Napakalawak nga ng lugar ng prayer garden nila mga be, at ang una kong pinuntahan itong Station of the Cross. Dito nga makikita ang lahat ng pinagdaanan ng ating Panginoon bago siya ipako sa krus. Trivia mga be, itong simbahan nga daw ng St. Joseph ay itinatagpa noong panahon pa ng mga Kastila. Hindi ko na nga inusisa mga be ang pinagmulan nitong simbahan ng St. Joseph dahil hindi rin naman ako matandain sa mga history. Sa mga oras nga ito ay malapit ko nang matapos ang kabuuhan nitong Station of the Cross. At paglabas mo naman dito sa kahabaan ng Station of the Cross, ito naman ang makikita mo, ang replika ng pinaglibingan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa puntong ito ay nandito tayo sa likod ng simbahan ng St. Joseph at dito umakyat kami sa grotto upang magbigay galang sa ina ng ating tagapagligtas. At dahil tapos na namin ikutin ang kabuuhan ng prayer garden, eto at nagpipictura na nga lang kami. Buti nga at nasa mood itong batang ito na magpapicture, pati ba naman yung halaman na yan ay pinapicturan niya rin dahil nakukyutan nga siya at ang liit daw. Pagkatapos nga namin mag-ikot at magpapicture mga be, eto at pumunta na kami sa loob ng simbahan para magdasal. Eto ang loob ng St. Joseph Church mga be, at yung puno na yan ang nasa harap. At eto ang kabuuhan ng simbahan. Diba ang ganda? Pagkatapos nga namin sa simbahan mga be, eto at nandito na kami sa aming pakay kung bakit kami napunta sa Batangas. Sa mga puntungan ito mga be, tapos na kaming kumain dyan. Sa sobrang dami at sarap nga ng hinanda sa amin, ay nawala na sa isip ko na pictura ng aming pagkain. Pagkatapos nga ng mahabang kwentuhan sa loob, eto at nandito naman kami sa labas kung saan sinasariwa ni na Tita Emma ang kanilang mga alaala sa lugar na ito. Yan ang mga nakikita ninyong bahay, ang mga bahay na tinirahan nila nung sila ay nandito pa sa Batangas. Pagkatapos namin magpicturan dyan, ay nagpaalam na kami dahil kami ay pupunta pa sa St. Pierre Church mga be. At yun lang, see you sa next video! Pagkatapos nga mga be ng mahaba-habang tsikahan sa mga kamag-anak ni na Ate Ana, eto at papunta na kami sa Padre Pio Shrine. Last time din napunta namin dito mga be ay noong 2019. Nung pumunta nga kami dito mga be ay wala pa itong malaking entrance na ito. Dumaan nga kami dito mga be kay St. Pio dahil isa nga siya sa pinaniniwalaan na nagbibigay ng kagalingan sa mga karamdaman. At dahil isa kami sa nakaranas ng kanyang kabutihan, syempre through Christ our Lord, eto at nagbigay galang nga kami sa kanya sa pamamagitan ng pagpunta namin dito sa kanyang shrine. At pagkatapos nga namin magdasal, eto at nilibot na namin ang napakagandang shrine of Padre Pio. Magsisimba pa sana kami dito mga be, pero katatapos pa nga lang daw ng misa pagdating namin at 5 PM pa ang sunod. Kaya eto at nilibot na nga lang namin ang iba't ibang parts nitong shrine mga be. Iniwan muna nga namin yung mga kasama namin habang namimili sila ng mga souvenir. At kami nga ang tatlo ay mag-iikot muna. Tingnan nyo mga be, akala ko display lang yan, pero may tubig pala talaga. Hindi ko nga yan napansin nung una kaming pumunta dito. At alam nyo, yung nakikita nyo na yan, ay wala rin yan noong 2019. Last time nga napunta namin dito si Yesha ay 3 years old pa lamang. Nahirapan nga ako sa kanya ng mga time na yon dahil kargahin pa nga siya. Wala naman akong makatuwang dahil si Eric ay hindi rin naman pwedeng magkarga yan. Kahit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya pwedeng magbuhat ng mabibigat. Sa punto namang ito ay nandito naman kami sa malaking crucifix kung saan kami ay nagdasal dito at nagpa-picture. Medyo
tinatagalan nga itong sina ate magpa-picture dahil hindi nga nila mapasunod ang batang pinipicturan nila. At nung nakapagpa-picture na nga kami, dumiretso naman kami dito sa Holy Water Sanctuary. Ito nga matatagpuan ang unlimited na holy water kung saan pwede mo itong inumin, pwede mong ihilamos, pwede ka rin kumuha ng holy water dito dahil nga unlimited dito basta may dala ka lang lalagyan ng tubig. Marami nga kumukuha ng holy water dito dahil pinaniniwalaan nga nila na ito ay nakakapagpagaling. Dahil nga nag-worry ang asawa ko na baka tapos na sila Ate Ana mamili ng mga souvenir, eto at nagmamadali na nga kaming tignan kung tapos na ba talaga sila. Tamang-tama nga pagbalik namin ay tapos na rin sila, eto at mag-iikot na naman kami uli. Dahil medyo pataas yung daanan, tingnan nyo naman hulakad ng anak ko, patabingi na. Dito naman namili sila Ate Ana ng mga souvenir, tingnan nyo naman, ang daming mabibili dyan, mga be. At dahil wala tayong pera mga be, eto at hanggang window shopping lang ang gagawin natin. At pagkatapos nila sa souvenir eto at nag-ikot naman kami ulit. Ito naman ang mga images ng mga santo at santa na nakapalibot sa simbahan. Hindi ko nga nabilang kung ilang mga santo at santa ang nakalagay dyan mga be. Ito naman ang isang simbahan nila dito mga be. Share ko lang mga be, 2019, 2 years after ma-diagnose na Eric ng sakit na cancer, ay sinama kami dito ni na Ate Ana. Fiesta ata nung time na yon kaya maraming tao. At dahil may misa nung mga time na yon ay nagsimba na rin kami. Pero alam nyo ba mga be, with all the people na nandoon, pagpasok namin ay nilapitan kami ng isa sa mga staff ng simbahan para sabihin na mag-o-offer sina Ate Ana at Eric. Hindi yung mag-o-offer sila ng pera mga be ha. Mag-o-offer sila ng body and blood ni Christ doon sa pare. Nakaka-amaze lang mga be dahil sa dami ng tao na nandoon ay talaga sila ang napili. Hindi naman namin kilala yung staff ng simbahan at wala rin naman kaming pinagsabihan na pwede silang mag-offer. Pero God chose them. Napakababaw nga lang nito sa ibang tao pero sa amin napakahalaga nun mga be. Dahil parang sinasabi ni Lord na nandito lang ako, hindi ko kayo pababayaan. Tama na mga be, naiiyak na ako eh. O ayan, pagkatapos naman naming magdasal, eto at papunta na naman kami doon sa Holy Water Sanctuary. Kung may mga dala nga kayong batang kargahin dito mga be, magdala kayo ng stroller para hindi kayo mahirapang magkarga. Dahil malawak-lawak din ang lalakarin nyo para maikot itong St. Pia Shrine. Nung last na punta nga namin dito ay ang init. Buti na nga lang ngayon at ang sarap maglakad dahil bukod sa mahangin, wala pang init mga be. Kaya hindi rin kami pinagpawisan ng mga time na yan. Eto at nandito na naman kami sa crucifix kung saan magpapapicture kami ulit. Ito nga asawa ko ay kinukuha sa akin ng cellphone at siya na lang daw magpipicture sa amin. Hindi nga yan mahilig magpapicture si Eric. Napipilitan nga lang yan kapag naggalit-galitan na ako. Ewan ko ba, may mga ganyan talagang tao. Nahihiya nga lang yan kay Ate Ana kaya iyan, nagpapicture din siya. Pero syempre, kapag ako na ang nag-video, wala na siyang magagawa. Lagi siyang kasama. O ayan, lilingon ka pa, tapos sabay tago. Eto nga anak ko ay nanghingi sa akin ng barya at magwi-wish daw siya dito. Pagkatapos naman yan, eto at tumiretso na kami dito sa Holy Water Sanctuary. At dahil may mga binili nga silang souvenir, eto at binasa na namin dito sa Holy Water. Yun nga mga be, natapos na naming libutin at nakapagdasal na rin kami, nakapagpamisa na rin sila Ate Ana, eto at pauwi na kami dito. Ay kinakausap namin si Kuya Guard. Tinatanong namin siya kung ano nga ba ang araw ang St. Pio. Sabi ni Kuya Guard ay every 23rd of the month. At yun lang mga be, thank you, see you sa next video! At dahil intrams na siya ng February 17 at sasayaw sila ng Sayaw Pilipinas, eto at panay nga ang kanyang practice. At dahil parehas kaliwa ang paa ng choreographer niya, kaya iyan, na-adapt niya na rin. Pagkatapos ng kanilang sayaw ay may mga kalaro sila, pero tignan nyo naman, kahit na marami siyang pwedeng kalaro, ayan at pinipili niya pa rin kapag-isa. At kahit ganyan naman ang anak ko, ay marami rin naman niya itinuturing na kaibigan. At eto nga ang iba sa kanila. Sila nga ang mga itinuturing niyang best friend daw. Nulungkot nga siya kapag ang isa dyan ay absent. Lagi niyang hinahanap, mga be.
Yan lang muna mga bes sa ngayon. See you sa our next video. Just like warm days, the springtime, get butterflies. Can't control myself when I'm around you. Soak up the fragrance, we're here for a while. Nowhere to go, girl, let's enjoy the ride. It's the feels you give to me, yeah. It's the feels you give to me, oh. One step, two pace, taking our time. Girl, I wouldn't trade it all for the world. With you I get high, with you I'm alive, with you I'm awake. How do we find love in a hidden place? Let's just escape from the noise and the lights. I feel the tingling, the goosebumps, girl, with just one look in your eyes.